Tapos ka na bang i-report ang sarili mo sa pulis at magsulat pa ng buong book na nagdedetalye ng lahat ng pwedeng makapag-incriminate sa'yo? Maniniwala ka man o hindi, totoong mga kaso ito ng kriminal na kasaysayan. Ngayon, kung ito man ay dahil sa matinding pressure ng sitwasyon habang gumagawa ng krimen na naging dahilan para mawalan sila ng tamang pag-iisip, o baka naman dahil sa sobrang kalokohan at masamang ideya sa krimen, ang mga taong ito ay siguradong mapupunta sa kasaysayan bilang ilan sa mga pinakadam na kriminal sa lahat ng panahon. There's a new contender this morning for the title of World's Dumbest Criminal. So this is an attempted robbery here by the Hamburglar. He's doing us the favor of showing us his face before putting his mother's pantyhose over it. Police got here. All I could hear was cries from inside, "Let me out, let me out." This didn't take a detective to solve. It took a clerk at Hungry Howie's to solve it. Life's tough. Life's a lot tougher if you're stupid. May mga taong hindi kaya ang alak at may iba naman na hindi kaya ang ipinagbabawal. Pero isipin mo ito, matagumpay mong naipuslit ang malaking halaga ng ipinagbabawal sa road trip mo across US state lines. Tapos ikaw pa mismo ang tatawag sa pulis para i-report ang sarili mo dahil sa ipinagbabawal-induced paranoia. Habang nagbibiyahe ka, bigla kang nakaramdam ng matinding takot. Parang pakiramdam mo nilalamig ka, gusto mo lang magpahinga at makapunta sa mainit na lugar. Mukha mang eksena sa bad stoner comedy, pero totoo itong nangyari sa buhay. Ang dalawang lalaking ito ay sina 23 years old na si Holland Sword at 22 years old na si Leland Ayala Duente. Noong 2007, bumiyahe sila mula Las Vegas papuntang Montana, bit-bit ang humigit kumulang 20 pounds ng ipinagbabawal sa kanilang trunk. Lahat ng tao alam na kapag sobra kang gumagamit ng sariling supply, may posibilidad na mag-overthink ka, pero mukhang hindi alam ito ng dalawang ito. Habang high sila, sinusubukan pa nilang i-test ang kanilang dala habang naglalakbay. Pero kalaunan, pumasok ang paranoia. Naging kumbinsido sila na may mga undercover police na sumusunod sa kanila. Kahit wala silang nakikitang sirena o pulis, pinaglalaruan sila ng sarili nilang isipan. Dahil dito, napilitan silang tumigil sa isang gas station sa Rexburg, Idaho at doon nila naisip na mag-surrender sa pulis kahit wala namang humahabol sa kanila. Nagulat ang 911 dispatcher sa kanilang tawag. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dahil wala namang alam ang pulis tungkol sa kahit anong krimen. Wala pa na ngang nakakahuli sa kanila pero sila na mismo ang sumuko. Habang kausap sila, kalmado at parang normal lang ang usapan ng dispatcher, tinatanong kung delikado ba sila pero malinaw na hindi naman sila banta. Sabi pa nila, wala silang armas, mga snacks lang daw ang dala nila. Sa isang punto, sinabi pa nila na sinubukan nilang kaway-kawayan ang mga pulis para lang mapansin sila at matapos na ang pagtatakbo nila. Pero syempre, wala namang pulis na humahabol sa kanila. Parang nag-order lang sila ng pizza, tinawagan nila ang pulis at sinabi kung saan sila pupunta para magpahuli. Nang dumating ang mga autoridad, nakita nila ang 20 pounds ng ipinagbabawal sa loob ng dog cage na nakalagay pa sa sasakyan, kasama ang $567 na cash. Nakaluhod na rin ang dalawang lalaki, nakataas ang kamay sa likod ng ulo. Umamin si Holland Sword sa possession with intent to deliver at sinentensyahan ng 5 taon sa kulungan. Ngunit pinalambot ito ng korte at ginawa na lamang probation sa loob ng 5 taon, kasama ang 30 araw na pagkakakulong. Ngunit may isa pa sa kanila na mas mabigat ang sinapit. Siya ay nasentensyahan ng 1.5 hanggang 8 taon sa kulungan matapos mag-positive sa ipinagbabawal noong mismong araw ng sentencing. Once I hung up the phone, I kind of chuckled at myself and I just kind of shook my head and I'm like, that really happened, huh? Kaya ang moral ng kwento, mag-aral ng mabuti, iwasan ang ipinagbabawal, hindi biro ang mga ganitong sitwasyon. At kung sakaling gagamit ka man, huwag na huwag kang tatawag sa pulis para i-report ang sarili mo. Pero syempre, may iba pang paraan para maging mildly successful felon. Tulad ng siguraduhing may malinaw kang escape route pagkatapos mong gumawa ng krimen at sapat na kakayahan para makatakas. Pero hindi iyon ang kaso ng isa sa mga pinaka-mediocre na porch pirates na makikita mo. Yeah, that's done. You're done. Ang mga porch pirates ay mga taong nagnanakaw ng mga package o parcel na iniiwan ng delivery companies sa harap ng bahay, karaniwang sa porch o doorstep. Kinukuha nila ang mga padala ng mail carriers o online retailers tulad ng packages,
sulat o iba pang gamit. At sa Amerika at Canada, isa na itong karaniwang problema. Ang ating petty genius ay sinubukang mang-agaw ng mga package mula sa isang bahay sa Mississauga, isang suburb ng Toronto. Pero sa kasamaang palad niya, nahuli siya mismo ng may-ari ng bahay, red-handed. Dito na nagsimula ang kanyang fight or flight instinct. At hulaan mo kung ano ang pinili niya. Tumakbo. Nasa ilang hakbang lang ang kanyang getaway vehicle, isang Toyota Yaris. Pero mabilis na nagkamali ang lahat. Hindi kami eksperto sa car chase, pero malinaw na hindi ideal ang 6-speed manual transmission kung hindi ka sanay magmaneho. Sa movies gaya ng Fast and Furious, mukhang madali, pero sa totoong buhay, physics ang panalo. Kaya imbis na makatakas, na-stuck ang kotse sa isang snowbank. Doon na natapos ang kanyang porch pirate adventure. Habang pilit niyang inilalabas ang sasakyan, hindi napigilan ng may-ari ng bahay na asarin siya. Tapos ka na, ewan at hihingian pa kita ng pala, sabi pa nito habang kitang-kita ang saya sa nangyaring karma. Habang patuloy ang kaguluhan, tumawag na ang asawa ng may-ari sa pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal ng Peel Regional Police at naabutan ang magnanakaw na nakulong pa rin sa snow. Agad siyang inaresto at kinasuhan ng theft under $5,000 at fraud under $5,000. Ang 33 years old na lalaki mula Brampton na hindi pinangalanan sa publiko ay tiyak na nakaranas ng literal na eyes closure sa kanyang career bilang porch pirate. Ngayon, isa pang aral kung talagang plano mong maging kriminal, halimbawa, magnakaw sa bangko, kailangan mo ng totoong sandata na magagamit mo sa iyong criminal endeavors. Dito, papasok si 47 years old na si Robert Andrew Fernandez, na siguradong sasang-ayon matapos ang kanyang bigong tangkang makakuha ng mabilis na pera mula sa Lloyds Bank sa Custon noong November 27, 2023. Hindi ito ang unang beses niya sa heist, pero ito ang unang pagkakataon na makakatapat siya ng totoong resistance at dito na talaga siya nagkaproblema. Isang 34 years old na customer na si James Rowley ay nakatayo lang sa bangko, wala sa mood at nag-iisip lang ng sarili niyang problema. Pero nang pumasok si Fernandez na naka-motorcycle helmet at may hawak na sandata, nagsimula na ang gulo. Pero ang keyword dito, apparently. Napansin ni Rowley na may mali, mukhang peke ang sandata, kaya imbes na matakot, nag-full hero mode siya at hinarap ang suspect, sinasabing umalis na ito sa bangko. Sinubukan pa ring ipagpatuloy ni Fernandez ang pananakot sa teller, pero bigla siyang nagbago ng isip at tumakbo palabas ng bangko patungo sa kanyang bisikleta sa labas. Siguro doon niya na-realize na dapat pala bumili muna siya ng totoong sandata bago sumubok magnakaw, kasi ang dala niya, imbes na manakot, mukhang mas nakakatawa lang. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Hindi alam ni Fernandez na hindi pa tapos si Rowley. Dahil sa inis, o marahil sense of duty, sinundan niya ito. Kasama ang isang kaibigan na nasa van malapit lang. Mabilis nilang naabutan si Fernandez at nahuli siya hanggang sa dumating ang pulis. Ang ginawa ni Rowley ay hindi lang nakatulong sa pag-aresto, kundi nakuhanan din nila ng ebidensya ang pekeng sandata na iniwan ni Fernandez, na naging susi para mailink siya sa attempted bank robbery at sa dalawa pang kaso sa Barnet at Watford noong parehong taon. Matapos ang investigasyon at paglilitis, napatunayang sangkot siya sa serye ng krimen at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Samantala, si Rowley ay nakatanggap ng parangal at pagkilala dahil sa kanyang katapangan, kasama ang 1,200-pound Police Bravery Award at papuri mula sa mga opisyal ng pulisya. Ayon kay Detective Sergeant David Barnfather, ang tapang ni James Rowley ay talagang kahanga-hanga sa pagharap sa isang armado at delikadong kriminal. Sa korte naman, sinabi ni Rowley na instinct lang ang sumalba sa kanya. Nang makita ko siyang pumasok na may hawak na sandata, kumilos lang ako agad. Akala ko peke ang sandata kaya alam kong kailangan kong kumilos. Pero hindi lang ito tungkol sa mga kriminal na sablay. May mga kaso rin ng mga krimeng sobrang kakaiba na parang walang patutunguhan. Tulad ng kay Roberto Daniel Arroyo, isang 33 years old mula Salinas, California. Nahuli siya sa CCTV na gumagawa ng kakaibang gawain sa bahay ng isang estranghero. Ayon sa ulat, inabot siya ng halos 3 oras na dinidilaan ang doorbell ng isang bahay. At oo,
Hindi ito biro. May kasama pa siyang paghihi sa harap ng bakuran. Ang insidente ay nangyari noong January 5, 2019 sa Rosy Rico neighborhood sa Salinas. Wala sa bahay ang mga magulang na sina Sylvia at Dave Dunan noong mga oras na iyon, pero nasa loob ang kanilang mga anak. Na-activate ng high-tech doorbell camera ang security system at doon nakita ang kakaibang kilos ni Arroyo. Bukod sa pagdila ng doorbell, inakusahan din siyang nagnakaw ng ilang extension cords na nakakabit sa Christmas lights sa harap ng bahay. Pero aminin natin, mukhang wala pa rin yan kumpara sa nakakapagod na 3 oras na doorbell licking routine. May footage pa nga na ipinakita ng pulis. Ayon kay Police Commander Matt Maldonado ng Salinas Police, talagang kakaiba at bastos ang ginawa niya. Sabi pa niya, kung makikita mo lang ang video, mapapaisip ka talaga. Pagkatapos makuha ang disturbing footage, sinabi ng police spokesperson na si Miguel Cabrera na kung sakaling mahuli si Arroyo, kakasuhan siya ng prowling, theft at probation violation. Ayon sa kanila, wala silang malinaw na paliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Ang theft charge ay dahil sa pag-alis niya ng mga extension cords mula sa Christmas lights ng bahay. Dagdag pa ng mga pulis, kilala na nila si Arroyo sa mga dating insidente, kaya agad nila siyang nakilala sa CCTV images. Samantala, medyo chill lang ang reaksyon ng may-ari ng bahay na si Sylvia Dungan. Sabi niya, nakakatawa na lang balikan pero mas mahalaga talaga ang security sa bahay. Dagdag pa niya, parang nakakatawa na lang daw ito pagkatapos kasi technically wala naman masyadong malaking damage. Pero kung akala mo weird na yun, may mas malala pa. Sa susunod na kaso, lumipat tayo sa kabilang panig ng mundo, sa Thailand. Dito natin makikilala si 22 years old na si Aitkin Kuunkod, isang magnanakaw mula sa Central Province ng Phetchabun. Ayon sa local reports, noong March 22, pumasok siya sa isang bahay para magnakaw. Pero hindi alam ng kahit sino kung ano ang tumakbo sa isip niya. Dahil imbes na magnakaw, naisipan niyang matulog sa loob ng bahay. Ang mas nakakagulat pa, ang bahay na kanyang pinasukan ay pag-aari pala ng isang police officer. Si Police Warrant Officer GM Prayer ng Wichan Buri District Police Station ay nagising kinaumagahan at nakita ang isang hindi kilalang lalaki na tulog sa kanyang bahay. Mukhang buong gabi itong natulog doon. Ayon sa investigasyon, ang sospek ay matagal nang nag-oobserba ng lugar at naghahanap ng bahay na pagnanakawan. Bandang 2:00 ng madaling araw, pumasok siya sa bahay habang tulog ang pamilya pero dahil sa pagod at marahil sa lamig ng aircon, napagdesisyunan niyang matulog muna at doon na nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali niya. Napansin ng pulis na naka-on ang aircon sa kwarto ng kanyang anak. Kahit wala naman dapat tao roon, nang tignan niya sa ilalim ng kumot, doon niya nakita ang magnanakaw na mahimbing na natutulog. Nagkagulo ang bahay nang sigawan siya ng pulis para gisingin. Pagmulat niya ng mata, diretso siyang naharap sa kanyang pinakamasamang wake-up call. Walang ibang nangyari pa. Dumating ang backup at agad siyang inaresto. Sa kabutihang palad ng pamilya, wala siyang ninakaw kahit isa. Pero kinasuhan pa rin siya ng breaking and entering. At ang susunod na kaso ay magpapakita sa'yo na hindi mo kailangan matulog sa pinagnakawan mo para mahuli ka. Minsan, sapat na ang mabuhay lang ng walang plano. Ang susunod na kaso ay magpapatunay na hindi mo talaga kailangang matulog sa isang lugar para mahuli ka ng pulis at hindi mo rin kailangang magtago ng maayos. Minsan, sapat na ang mabuhay ka lang ng walang plano at tumawag ka pa mismo sa pulis para isuko ang sarili mo. Tulad ng ginawa ni Antoine Sims, si Mr. Sims ay sangkot sa isang mas seryosong krimen pero imbes na umiwas at magtago, kabaligtaran ang ginawa niya, parang gusto pa niyang magpahuli. Noong August 2022, ang 24 years old na lalaki mula Georgia ay hindi pa rin makawala sa isang minor na insidente ng gulo sa McDonald's at ang nakakagulat, siya pa mismo ang tumawag sa pulis. Parang imposible pakinggan pero nangyari talaga ito. Bago natin balikan ang eksena sa McDonald's, kailangan munang maintindihan kung bakit takot na takot siya sa pulis. Noong 2018, hinahanap na siya dahil sa hindi pagharap sa korte. Kasama siya sa kaso kung saan inaakusahang sinunog ang kotse na may bangkay ng isang babae matapos ang isang drug deal na nauwi sa barilan. Ayon sa investigasyon, si Sims daw ang naghatid ng katawan at sinunog ang sasakyan kung saan naroon pa ang biktima. Dahil dito, nakapag-bond siya ng $275,000 pero hindi na siya sumipot sa korte noong July 26 hearing. Fast forward sa 2022, makikita si Antoine Sims na kumakain lang sa McDonald's, naka-ankle monitoring device, parang ordinaryong araw lang.
Pero nagiba ang lahat nang dumating ang order niya, malamig na fries. Dito na siya nag-init. Nagreklamo siya, humingi ng manager, pero hindi niya nakuha ang gusto niya. Kaya ang ginawa niya, tumawag siya ng pulis, 911 mismo. Nagreklamo siya tungkol sa malamig na fries at sa pagiging banned niya sa establishmento. Sa mga ganitong sitwasyon, karaniwan ay mga Karen lang ang napapahiya. Pero dito, mas malala dahil si Antoine Sims ay may active warrant na pala. Hindi niya alam na ang simpleng tawag niya ang magbubunyag sa kanya. Sinabi ng may-ari ng McDonald's na naging agresibo si Sims at paulit-ulit na nagmumura kaya humiling na siya ay i-ban sa restaurant. Dito na pumasok ang pulis. Ayon kay Kennesaw Police Officer David Buchanan, habang iniimbestigahan ang reklamo, nalaman nilang may outstanding warrant si Sims mula Fulton County dahil sa failure to appear. Sa system, nakalagay pa siya bilang wanted person, caution, violent, armed, and dangerous. Sinubukan siyang kausapin ng pulis at pinapirma ng dokumento, pero doon na niya na-realize na hindi ito simpleng complaint lang. Tinanong niya pa, "Am I under arrest?" At ang sagot ay oo. Doon na siya nagpanik. Tumakbo siya sa isang clumsy na attempt na tumakas, pero ilang segundo lang ang lumipas, gumamit ang pulis ng taser. At kung akala mo tapos na ang kalokohan ng mga ganitong kriminal, may mas malupit pa dahil minsan ang mga kakaibang criminals hindi lang nahuhuli, minsan sila pa ang nagiging inspirasyon ng pelikula. Tulad ng kaso ni Christian B. na kalaunan ay naging base pa ng isang pelikulang pinagbidahan ni Jim Carrey. Pero yan ay ibang klase ng kwento. Sa kasong ito, bumalik tayo sa taong 2007 sa Poland. Isang Polish pulp fiction author na si Christian Bala ay nasentensyahan ng 25 taong pagkakakulong dahil sa pagpaplano at pagsasagawa ng pagkitil kay Dariusz Januszkiewicz, isang small business owner sa Wrocław, Poland. Ang katawan ni Januszkiewicz ay natagpo ang palutang-lutang sa isang lawa noong 2000, nakatali at pininsala sa paraang halos imposibleng makatakas. Sa loob ng 3 taon, walang makalutas sa kaso hanggang sa isang detective ang nakakita ng mga clue na nag-uugnay kay Bala sa krimen. Pero dito nagiging mas kakaiba ang kaso. Hindi lang physical evidence ang naging susi, kundi ang sariling libro ni Bala. Lumabas na inilagay niya mismo ang mga detalye ng krimen sa kanyang unang nobela, na inilathala 3 taon matapos ang pagkamatay ni Januszkiewicz. Hindi malinaw kung ito ba ay yabang o kalokohan, pero ang nakakapangilabot, ang mga detalye sa libro ay halos eksaktong tumutugma sa totoong krimen. Sa nobela, may linya pa siya tulad ng "Hinigpitan ko ang lubid habang lumalaban siya, at sa isang kamay ay inatake ko siya sa dibdib." Matapos pagdugtong-dugtungin ng pulis ang mga ebidensya, napatunayang guilty si Bala. Ayon sa investigasyon, motibo umano niya ay selos dahil sa hinalang relasyon ng biktima at asawa niyang hiwalay na sa kanya. Kahit iginiit ni Bala na fiksyon lamang ang kanyang nobela at base lang sa media reports, pinakita ng ebidensya ang kabaligtaran. Tulad sa libro, tumawag siya sa biktima noong araw ng pagkawala nito at ibinenta rin niya ang cellphone ng biktima online matapos ang krimen. Isang malinaw na palatandaan na hindi ito basta imahinasyon ng isang manunulat, kundi isang planadong krimen. Noong una, kinwestiyon pa ang kanyang conviction, kaya nagkaroon ng retrial noong 2008, pero pinanatili ng korte ang hatol na guilty. Ang kaso ay naging napakaingay sa Poland dahil pinaghalo nito ang crime, literature at media sensationalism. Dahil dito, lalo pang sumikat ang nobela ni Bala at maraming tao ang bumili nito para hanapin ang clues sa loob ng libro. Pero kahit nasa kulungan na siya, hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Habang nakakulong, nagsimula siyang magsulat ng pangalawang nobela. Ang mga pulis naman ay naghinala na maaaring may kaugnayan ito sa panibagong krimen o plano. At sa pag-iimbestiga sa kanyang computer, nakakita pa sila ng karagdagang incriminating evidence. Ang kaso ni Bala ay naging inspirasyon ng iba't ibang media adaptations, kabilang ang investigative article ni David Gran sa The New Yorker na kalaunan ay naging bahagi ng aklat na The Devil and Sherlock Holmes, Tales of Murder, Madness, and Obsession. Ang artikulo rin ay naging basehan ng pelikulang Dark Crimes na ipinalabas sa mga film festivals bago lumabas sa US noong 2017. Kahit nahatulan na, patuloy pa ring iginigiit ni Bala na inosente siya. Kahit pa ang karakter sa kanyang nobela ay halos kapareho ng kanyang sarili. Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang kaso niya sa Poland.